Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright. Nalalapit na ang FIBA Asia Qualifiers natin, window number 2. At ang mga kalaban natin sa unang araw, sa November 21, walang iba kundi itong Tall Blacks ng New Zealand. Alright, yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating video vlog ngayong araw na ito. Unahin na muna natin yung inilabas na listahan, yung Gilas roster. Listahan ng mga pwedeng pagkuha ni Coach Tim Cone ng mga manlalaro. Ito 15 pero alam ko yata 12 lang ang allowed So 15 ang nasa pool, kukuha ng 12, depende sa pangangailangan, depende sa kalaban kung sino isasabak sa laban, sa game. Pero ito ay 15, unahin natin itong si Japet Aguilar, si Mason Amos, okay? Si Justin Brownlee na napabalitang ipapahinga muna pero nag-commit na siya raw ay lalaro para sa Gilas Pilipinas. Si AJ Edu, si Junmar Fajardo na nagbabalik, Ange Kwame, si Jamie Malonzo, si Chris Newsome, si Calvin Oftana, CJ Perez, we have Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Kai Soto, Carl Tamayo, and Scotty Thompson. Yan ang 15 na maaaring isabak or hugutin or bunutin ni Coach Tim Cone para isali doon sa 12 na maglalaro sa every game natin. Okay. So, yun yung Gilas roster. Now, lately, nagpa-practice na sila, soft and hard practice, naka-isolate ata sila, sa probinsya yata sila ng Laguna or basta sa southern portion ng Luzon. Not sure kung Laguna. Pero para naka-isolate sila, para yung chemistry tsaka bonding nila mas tumindi at mas maging strong, mas malumaas yung familiarity nila with each other on and off the court. Okay? So, by now, siguro pabalik na sila rito sa Maynila. Sa Mall of Asia Arena naman sila magpa-practice para ma-familiarize sila. Although familiar na sila dun sa venue, dun na sila madalas naglalaro. Pero still, you have to practice your shooting doon sa mismong venue na paglalaroan ninyo, Alright? So, nagpa-practice na sila ngayon. Okay. Sabi ni Coach Tim Cone, meron siyang statement, sa recent interview niya, na itong Gilas Pilipinas malaki ang tsansa na maipanalo natin itong laban kontra dito sa New Zealand. Okay? So, ang sabi niya dito sa isang interview niya, sabi ni Coach Tim Cone, I just really feel like New Zealand has handled us over the last few years. Kasi wala pa kasi tayo na ipapanalong game laban sa New Zealand, kaya niya nasabi to. And they have beaten us pretty badly when we played them. Totoo naman yun, but I really, really feel there's a sense we can beat them this time around. So, confident si Coach Tim Cone, si CTC, na this time around matatalo natin ang New Zealand. Okay? Based siguro do sa mga experiences nila sa international competition, lalo na dito sa Olympic qualifying round or tournament, na natalo natin yung Latvia. Okay? At iba pang mga malalakas na mga teams, Alright? So, confident si Coach Tim Cone tsaka coaching staff niya na matatalo natin ang New Zealand, Hinug na sa panalo, ika nga, sabi nung ating thumbnail, So, for the Gilas players, sabi pa niya, just believe. Okay? Just believe. If we come in with the idea to just believe that we can do it, I think we will do it. Okay? Kung tayo papasok sa laro, sasabak sa laban na ang mindset natin at nasa isip natin ay naniniwala tayo
na tayo mananalo, talagang mananalo tayo, sabi niya, no? I think we will do it. That will be on all of us, no? Pero sa atin, nakasalalay pa rin sa atin yung ating magiging panalo kontra New Zealand, ano? Yan ang yan ang pahayag ni Coach Tim Cone. Ganyan niya siya confident sa kanyang mga manlalaro. Bakit? Okay, pag-usapan natin ano yung mga advantages ng Gilas Pilipinas. Okay? Dito sa New Zealand kung meron man. Okay? Okay, ito yung mga advantages natin, ano? Unang-una, sa atin ang home court advantage. Sa atin kumbaga nasa bahay nila, nasa bahay sila, yung New Zealand nasa bahay natin. Okay? So malaki ang bentahe natin dahil yung crowd mas marami kaysa sa kanila. Pero mo dadayo pa sila rito, yung mga fans sila, mga mamamayan nila para manood pa. Dito accessible tayo. Accessible ang venue ng Mall of Asia Arena. Mas marami ang Filipino crowd kaysa doon sa New Zealand, doon sa BBC rito, no? Kasi home and away yan Alright? So, yan ang bentahan natin. Home court advantage or crowd advantage, no? Okay, long preparation. Mas mahaba ang preparasyon natin kasi mas maaga natapos yung Governor's Cup. Okay? At ang NBL, National Basketball League sa Australia, karamihan nakaramihan ng mga players sa New Zealand naglalaro doon. Medyo delayed sila, medyo may mga mahuhuli pa ng mga players bago matapos kasi hindi na sila nag-schedule na November 18. Nakita ko doon sa kanilang website, wala nang schedule na November 18 so that they can prepare nga dito sa November 21 na window na game nila against Gilas Pilipinas. So compared if you're going to compare the length of preparation, mas medyo mahaba-haba tayo, no? Kaysa sa kanila. Okay? So medyo advantage sa atin 'yon. All right? Longer preparation time compared to the preparation time of New Zealand. Okay? Isa pa, bago silang coach, tsaka may mga bago silang players na ini-insert sa kanilang lineup, Si Coach Judd Flavel. If I'm pronouncing his name right, Judd or Jude. Okay? J-U-D-D. Okay? At ipinapasok nila rito si Corey Webster. Binibida nila to, Scoring champion ito sa New Zealand, Okay, averaging 21.7 points per game. Okay? And nakalaro na pala natin ito 8 years ago. Okay? He scored 23 points, scoring 23 points, ang final score noon na 89-80. Almost munti ka na nating matalo ang New Zealand noon, Ang naturalized player pa natin si Andre Blatch, Okay, dito rin 'yon sa Maynila. Okay? So excited ulit magbalik to si Corey Webster ng New Zealand para makapaglaro sa Maynila, Alright. So medyo magkakaroon pa ng issue or kahirapan or difficulty, kung masasabi nating difficulty sa chemistry or sa familiarity pagdating sa mga players ng New Zealand. Okay? Dahil iba bago, Bagong sistema. Okay? Lahat medyo bago, So period of adjustment pa. Isa pang advantage natin, nagbabalik na si Junmar Fajardo kasi nung first window wala si Junmar Fajardo. Injured po siya. So nagbabalik si JMF. Alam na, nakita naman natin ang performance ni JMF sa SEA Games, sa Asian Games, Tsaka sa Olympic qualifying o sa OQT, kamakailan ay na-injured itong si Kai Soto. Lalaro kasi sila sa B-League, Tsaka si AJ Edu. Ngayon itong si Kai Soto cleared na po. So pwede na po siya maglaro. Magandang balita po yan para sa Gilas Pilipinas. At si AJ Edu nagpapagaling pa.
Pero nasa lineup siya ng 15, ano? Baka sakali na gumaling siya mabilis, o di pwede nang gamitin ni Coach Tim Cone, kaya isinali, no? Pero ang balita is still recovering, no? Sana mabilis nang gumaling itong si AJ Edu para karon tayo ng mga frontliners, ano? Yung front court natin para medyo katakutan naman tayo sa loob. Hindi tayo masaksakan ng mga mabibilis na gwardiya ng New Zealand, no? Okay, yan ang mga advantage natin. Medyo may bad news pero karamihan naman ay advantage sa atin. Okay? So, isa pa, no? Eto, base to doon sa last performance nila, no? First window. Throughout the whole tournament sa Asia, no? Asia and Oceania, nangunguna to si Scottie Thompson na merong 9 assists per game. Siya ang nangunguna sa assist. Okay? Leader. No? Sa assist ay walang iba kundi ito si Scottie Thompson. Pagdating naman sa efficiency per game, okay? You know? Kaya efficiency per game, pagdating naman sa efficiency pag pumapasok ka sa loob, laging lamang ang team mo. Ito si Justin Brownlee, ano? Plus 32.5. Okay? So, maganda to, no? Siya pa rin ang number 1 dyan. Okay? Hindi man tayo nag-number 1 sa rebounds dahil ang number 1 sa rebounds ito si Josh Harrelson ng Japan with 21. Number 3 naman tayo si Kai Sotto with 12.5 rebounds per game. Okay? So, third naman tayo. Pasok naman tayo sa number 3. So, makikita natin dito napakaganda ng performance natin ng first window. Okay, so kung magtutuloy-tuloy ang magandang laro, no? Assist game, efficiency at rebounding netong si Kai Sotto, no? Ni Kai Sotto, ni Scottie Thompson at saka ni Justin Brownlee. Okay? May pag-asa nga tayo na manalo dito sa New Zealand. Alright, pag-aralan na naman natin ng ilan sa mga numbers, figures, or statistics. Ito based doon sa last performance nila, no? First window. Okay? Ng Gilas Pilipinas, tsaka ng New Zealand. Right? So, itong New Zealand ay rank number 22nd. Okay? Number 22 sila sa world ranking. Sa lukuyang meron 2 panalo at wala pang talo sa tournament na ito. Sa panig naman ng Pilipinas, Gilas Pilipinas, number 34 sa buong mundo. 34th world ranking. 2 rin ang panalo natin sa tournament na to. Okay? So kapwa sila meron 2 panalo at wala pang talo. Alright. So, ang third ang Hong Kong, no? Fourth ang Taipei, no? Chinese Taipei. Right? Sa grupo natin, ano? Okay. Pag-usapan natin itong points against at saka points for, ano? Sa Pilipinas, kung umiscore po tayo, total, ano? 200 points doon sa 2 laro, no? Against Chinese Taipei tsaka sa Hong Kong. Okay, 200. And nakapagbibigay tayo, nakakapag points allowed tayo ng 117. Okay? Ang average natin is points for, no? 100. Okay? Points against 58.5. Napakaganda ng depensa natin, ano? 58 or 59 points lang ang inaalaw natin. Okay? So, maganda ang depensa natin. Ngayon, itong New Zealand, hindi nalalayo. Okay? Ang points for nila, nakaka-score sila para sa team nila ng total of 177. Okay? Points against, 118. Right? So, kung titingnan natin, yung average ng points for nila, 88.5. Okay? At ang points against sila, average sila 59. Kukumpara natin, 58.5, 59 na natin, itabla na natin, 59 yung average nila for against points, ano?
Bagamat tabla tayo doon, no? Ang titingnan natin susunod doon para makita natin yung diferensya, yung 4, no? 4 scoring points. Yung pag-produce natin ng puntos, gaano karaming puntos na naipoproduce natin kada laro. Average 100 versus 88.5, gawin mo ng 89. So mas malaki pa rin ang ating naipupuntos na marami. Naipupuntos natin kada laro. So marami po tayo mas napoproduce na points kaysa dito sa New Zealand. Okay? So malaki bentahin natin, malaki nga pag-asa natin mga kababayan. Kung bumuhos tayo ng puntos, 100 points per game, ano? Ayan. Kaysa doon sa 89 points lang. Maganda ka nga dumipensa, maliit din naman na ipinoproduce mo. So malaki advantage natin mga kababayan. Okay. Yan. So, punta tayo dito sa field goal percentage, no? Halos pareho lang, ano? Sa atin 51%, sa kanila 50.7, so 51%. Pero kung titingnan natin yung fraction sa field goal natin, kaya tayo 51%, 80 out of 157 cumulative. Kaysa dito sa New Zealand na 68 out of 134. So mas marami tayong itinira na shots, ano, 157, okay? 80 ang nakuha natin kaysa naman sa 134. Konti lang ang inattempt mo, 68 pa ang naibuslo mo. So kung titingnan natin yung halos pareho sila sa percentage, pero mas lamang tayo sa dami ng tira at dami ng naipasok. So, lamang pa rin tayo rito, no, mga kababayan. Dito mga kababayan, sa 2 points naman, ito medyo lamang ang New Zealand dito. Okay? Pagdating sa tirahan sa 2. Okay? So, marami tayong naibubuslo, nag-a-attempt, 116, pero 64 lang na ipapasok natin. Sila mas konti, pero mas marami ang pumapasok. 52 out of 80. Kaya, lamang na lamang sila 65%, ano? Obvious naman kahit sa percentage, ano? Sa 3-point area, ito. 3-point area, 39% sa atin, no? Madalas tayong tumira at nagpapasok ang ating tres versus to 30% lang, 29.6, 30%. Okay? Kung titingnan nyo yung fraction, mas pareho kasing 16 ang naibubuslo natin, pero yung number of attempts konti kaysa sa atin, 41 kaysa sa kanila na 54 sila nag-a-attempt, 16 lang ang naipapasok nila. Tayo mas konti, nakakapasok tayo ng 16 sa mas kaunting attempt. So mas efficient pa rin tayo, talaga lamang tayo 39 to 30%. Okay, sa free throw 82.8% versus 62.5%. Medyo lamang tayo sa free throw, magaling tayo sa free throw line, ano? Okay. Eto ngayon. Sa points, ayan, pag-usapan na natin kanina, 100 to 88.5. Sa rebounds, medyo lamang tayo ng konti, 56.5 versus 52.5 rebounds per game. Rumi-rebound din naman sila na malakas, pero mas marami tayo. Saan tayo nakakalamang? Sa defensive rebounds, ano? 38.5, 36.5. Sa offensive rebounds, halos pareho lang, dalawa lang ang lamang natin, 18 to 16. Sa assist, ako dito tayo medyo hindi medyo, magaling talaga. Because of good ball movement, nakaka 31.5 assist tayo per game, sila 16.5, no? Meaning itong mababang assist nila, medyo individualistic ang kanilang laruan, ano? Kaysa sharing the ball ang kanilang ng paglalaro, no? Pag mababang assist nyo, medyo isolation, individual, no? Pero titingnan pa rin natin, ano? Baka magbago ang kanilang game plan pagkatapos nilang tingnan ito. Sa steals, tabla lang tayo, 9, 9, ting 9, ano? Sa blocks, lamang tayo dahil kay Kai Soto. Okay? 6-4. Turnovers, mas konti ang turnovers natin, 10.5. 15 ang kanilang turnover. So, very significant ito, no? So, prone sa turnovers itong New Zealand. So, pwede natin i-capitalize to. Personal foul, 7.5.
sa kanila 12. Right? More stats. Points of turnovers. So, ito yung mga puntos na nakakakuha tayo ng puntos out of their turnovers. Ano? So, doon sa turnovers sila na 15, nakaka-18 tayo. Okay? So, doon sa turnovers natin na 10.5, 13 lang ang naipoproduce nila. More or less, ano? Kung kakaroon tayo ng comparison. Okay? Mas marami pa rin tayong points of turnovers. Ano? Sa fast break points, ako, napakabilis pala natin. Ano? Sa pagdating sa takbuhan, nangunguna pa rin tayo. 20 fast break points, 6 lang para sa kanila. So, deliberate ang kanilang laro. Hindi takbuhan, no? Nagre-reflect dito sa kanilang statistics. Ano? Second chance points, 19 to 18.5. Medyo pareho, no? Kasi tingnan natin yung kasi yung offensive rebounds natin, medyo tabla rin tayo, 18 to 16. So, expect natin yung second chance points susunod doon, ano? So, 19 versus 18.5. So, halos tabla, no? Now, points in the paint, lamang tayo, 57 to 46. Although, maganda ang shooting nila, nakakaagapay sila kasi magandang 2-point shooting nila, pero lamang pa rin tayo sa points in the paint. Okay? Because of our rebounding. Okay? Rebounding tayo, no? 56.5 versus 52.5, no? Alright, tsaka sa assist, ano? So, nakakapasok tayo sa loob because of our good ball movement. So, dos tayo ng dos, ano? Points in the paint sa loob, ano? Okay. Points from the bench points. Lamang din tayo rito. Mas madalas tayong gumagamit ng bench, no? Kaysa sa kanila. 40.5, 34.5 points. Alright, tingnan naman natin ang schedule nila. Ayan, nandiyan sa inyong screen. Una natin mga kalaban, sabi ko nga, New Zealand, November 21 sa Thursday na po yan, 7:30 PM sa mga manonood ng live SM Mall of Asia Arena. Okay? Now, itong susunod na laro natin sa linggo, November 24 naman, alas 7:30 rin ng gabi yan, sa SM Mall of Asia Arena rin po ang venue sa mga manonood ng live. Hong Kong naman ang ating makakalaban, mga kababayan. Medyo magaanggaan, ano? Alright? Sa mga team bahay naman, sa mga manonood sa TV, live yan sa One Sports at saka sa RPTV. Same time din po, 7:30 PM. Alright? So, good luck sa ating Gilas Pilipinas sa ating unang laro versus New Zealand, mga kababayan. Okay, patuloy po ninyong tutukan ang ating mga video vlogs, no? Dito sa Talking Toshi TV. I-like po ninyo ang video na to. At mag-subscribe na rin po kayo, mga kababayan. Madali lang po mag-subscribe. Just hit the subscribe button at pasok na po kayo sa ating mga subscribers. Alright? At like and follow nyo rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Salamat po sa panonood, sa suporta po ninyo. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa live po natin. Huwag po kayong mawawala, ano, sa November 21. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat.